we offer this day to you. Through your divine guidance, may we achieve our objectives for today. May we learn well and listen attentively to our teacher. May we accept the knowledge imparted to us. So this class shall be accomplished for your
Okay, four pupils more. Yes, so good afternoon, kids. So how have you been? Good afternoon. Afternoon. Good afternoon Afternoon. also, Afternoon to Carlito. everyone. Yes, and also with Cedric, Queenie, Brit, yes, Gerald Afternoon. James, Ayesha, Carlester, Riddle John, Riz Althea, Mark Andre, Elizabeth, Ruel, Louise, Prince Christoph, Misha Faith, Matthew, Anthony, Cedric Pan, Princess Kathy, Christine Dutolio, Andre Mark, Japheth, Joshua Delicano, Carl Lester, Ariel Palarao, John Alger Miguel, John Reyes, Dennis Bryle, and also with Carlito. Yes. That's first and foremost. We're really checking the attendance first. Okay. Wait for my Okay. instructions. Okay, you need to put it in your mind, bear it in your mind that you really need to observe the proper etiquette in online class. Okay? Of course, if you're going to answer the following questions, you may click the lower right part of your screen, which is the icon there, right? Other, it's just there, raised hand, right? That's raise hand. Okay. Okay, we'll just click that one if you want to answer or you want to ask question. You may just click that icon. And then of course, if you want to excuse, kindly just ask permission from coming from me. But as much as possible, remain in your seat while our class is still ongoing. Okay? And then third quarter. Okay, so I'll be presenting yours truly, your advisor, Connie Bakluhan Nguho. Okay, so here, what we're going to tackle more all about is ang mga uri ng timbre sa pag-awit. Okay, dito natin malalaman kung ano ang kalugan ng timbre, mga uri ng timbre, o mga tunog o tinig ng boses. Okay, mga timbre sa pag-awit. Okay, meron tayong mga layunin para sa ating pagtatalakay ngayong hapon na ito. Narito ang mga layunin natin. Unang layunin ay ang pagpapaliwanag ng kahulugan ng salitang timbre. Okay? Una, naipaliwanag ang kahulugan ng salitang timbre. Pangalawa, na isa-isa ang pagkakaiba ng mga uri ng timbre ng boses. Pangatlo naman ay napahahalagahan ang ginagampanan ng timbre ng awitin. Okay? Yan ang mga objective o mga layunin sa ating pag-aaral ngayong hapon na ito. Okay. Class, ano ba ang timbre? Okay, ito ay inyong natalakay na nung kayo pa ay nasa ika-4 na baitang, ika-3, pangalawang baitang, or sa unang baitang pa lamang kayo. Ano ba ang ibig sabihin ng timbre? Okay. Ang timbre. Okay, sino ang gustong pumasa sa kahulugan ng salitang timbre? Okay, Queenie. Who else? How about Kaluoy? I'd like to call on Kaluoy. Or Matthew would like to read. Matthew would like to read. Timbre. He's Ang actually timbre. Timbre.
Ang timbre ay isang elemento ng musika na tumutukoy sa uri ng tunog o tinig at kalidad ng isang nota o tunog sa isang awitin o instrumentong musikal. Yes, okay. That's timbre. Very good. Elemento ng musika na tumutukoy sa uri ng tunog o tinig at kalidad ng isang nota o tunog sa isang awitin o instrumentang musikal. Okay, narito ang mga kilalang mang-aawit or mga singer. Okay, mapa international or mapa sa ating bansa lamang. Sila ay nagtatanghal sa entablado na kung saan sila ay kilala bilang mga mang-aawit dahil sa kanilang magagandang boses or tinig. Okay, narito ang unang larawan. Sino kaya ang babaeng ito? Kilala niyo ba siya? Okay, siya si Ledesma. Again, sino siya, class? Ledesma. Ledesma. Siya ay kilala dito sa ating bansa bilang pop diva. Okay? Pop diva. Siya ay nagtatanghal sa entablado dito sa ating bansa o maging sa mga kompetisyon sa labas ng ating bansa. Okay, next. Pangalawa ay si Jaya. Okay, si Jaya. Siya rin ay kilala bilang soul diva dahil sa kakaibang timbre ng kanyang boses. Kilala si Jaya bilang soul diva. Okay? Next. Teacher, pwede balikan, teacher? Na-lost connection ka. Yes, it's okay. I'm here. Okay na lang daw. Okay, let's proceed. Si Jano Gibbs. Okay. Siya rin ay isang kilalang aktor. Hindi lamang aktor, maging singer or mang-aawit. Next. Sino siya? Kilala niyo ba siya? Yes. Siya ay kilala bilang Asia Awit. Songbird. Yes, kilala mang-aawit dito sa ating bansa. Maging sa mga kompetisyon sa labas ng ating bansa, siya ay sumasali at siya rin ay nanalo sa mga patimpalak sa labas ng ating bansa bilang isang tanyag na mang-aawit. Siya ay kilala bilang Asia Songbird. Right? Asia Songbird si Regine Velasquez. Okay, next. Picture. Sino kaya siya? Kilala niyo ba siya? I No. think nakanta niya. International singer siya. Kilala. Celine. Ha? Very good, Matthew. She is Celine Dion. Okay, like for example, that song, My Heart Will Go On. Okay, she's the singer behind the song, My Heart Will Go On. And another, yung mga mataas at manipis na boses, siya ang nasa likod dito. Si Celine Dion. Okay, next picture. We also have si Rachel and Go. Rachel and Go. Very good. Si Rachel and Go. Kilala rin siya sa kanyang mataas na boses, di ba? Mataas at magaan at maging malipis na boses. Siya ay kilala bilang si Rachel and Go. Siya rin ay sumasali sa mga patimpalak sa labas ng ating bansa. Hindi lamang dito sa ating bansa, maging sa ibang bansa. Siya ay aktor at mang-aawit. Okay. Let's proceed. Okay. Okay, so bawat mang-aawit meron silang kalidad ng boses o timbre ng kanilang tinig. Or matatawag din natin itong tone color o timbre na mayroon ang isang mang-aawit. That's tone color. Kung ano ang klase ng boses meron siya.
Like, for example, yung mga awit. Okay. Okay. I think you have your book now. You have your book now? Teacher, Yeah. I would like you to open page 56. Page 56. Okay, who wants to volunteer to read second paragraph? sir, what? The second paragraph of Page, the sir. book in 56. Halina't umawit na libro. What page, Halina't sir? umawit at gumuhit. Page 56. Page 56. Teacher, unsay basahon, sir? Yes. In second paragraph. Who wants to volunteer to read the paragraph? Kindly click the icon, raise hand if you'd like to answer or read. Sir, kaning bawat isa, sir? Yes. Ako, sir. Ini, Si sir. Christine Dotolio, raise a hand. Okay, Christine. Ang bawat. Okay, read. Hello, Christine. We can't hear you clearly, Christine. There's a background noise. How about others? Who wants to volunteer to read the second paragraph? Teacher. Matthew, Teacher. Matthew, raise a hand. Queenie, sir. Sa pag-awit, ma'am. Okay, go on, Matthew. Sino ang paborito o Second kanagigiliwan? paragraph lang daw. Ang bawat tao Ang bawat tao o instrumento ay may tinataglay na tone color. Ito ang naglalarawan sa kung anong timbre mayroon ang isang mang-aawit o instrumento. Maaaring ang tone color ng isang mang-aawit ay manipis, makapal, gritty, o manggaan, habang ang isang instrumento ay maaaring brassy o bright. Okay. Salamat, maraming salamat, Matthew, sa iyong pagbasa ng talatang iyan. Okay, question, kids. Ano ang inyong napansin ukol sa boses ni Matthew? Okay? Sino ang makapaglarawan sa boses ni Matthew? Magaan Ano kaya ang katangian ng boses ni Matthew? Yes, Queenie? magaan at makapal. Yes, okay. Shall we say, si Matthew ay mayroong makapal na boses? Yes, Dennis? Dennis? Yes, Dennis? Paano mo pa ilarawan ang katangian ng boses mayroon si Matthew? It's kind of deep, sure, and then a loud. It's a loud voice, sure, a little bit loud voice. Loud voice. Yes. Loud voice or brassy voice. Yes. Ako, Could sir. be. Yes. What else, Queenie? Magaan. Yes, magaan. Maaari rin na magaan na boses si Matthew. Base sa narinig ni Queenie sa pagbasa ni Matthew sa talatang iyon. Okay. Makapal, magaan. Meron ding brassy. Base sa ukol ni Dennis Fry, sabi niya brassy. Brassy ang kanyang narinig ukol sa boses ni Matthew. Okay, so here.
Okay, good. Okay. I'd like to tell you everyone na ang bawat tao o instrumento ay may taglay na tone color. Tama? Ito ang naglalarawan sa kung anong timbre mayroon ang isang mang-aawit o instrumento. Hindi lamang mga awit, maging ang instrumento. Ang tao ay kilala or tayo ay mga nilalang na kung saan may likas na instrumento sa lalamunan natin. Ano kaya ang instrumento na nasa ating lalamunan? Ang tawag dito ay, yes, vocal voice. Vocal voice or vocal cord? Yes, it's a vocal cord. Yes, ito ay ang kagaya ng isang sanggol na kung saan kapanganak pa lamang niya ay naiparinig agad niya ang kanyang boses at nalalaman agad natin bilang isang ina na ating narinig ang boses ng ating anak. Kabago lang siyang napanganak, ay agad siyang iiyak, di ba? Agad na iiyak ang isang sanggol. So, dyan pa lamang sa kanyang iyak, malalaman na agad natin kung anong klase, katangian o uri ng timbre ng kanyang boses. Tama? Tama. Yes, di ba? May mga sanggol ang tataas na kanyang tinig or boses. Lalong-lalo na siya kapag siya ay iiyak na. Yeah. Tama? Okay. Okay. Class, ano ba ang mga salitang maaari natin gamitin upang mailarawan natin ang timbre? Timbre ng boses ng tao. Again, sir? Yes. Ano kaya ang mga salitang maaari natin gamitin upang mailarawan natin ang boses ng isang tao? So we're talking all about the katangian or uri ng boses. Ano-ano mga salita na makapaglarawan sa boses ng isang tao? Want to answer? Can you click the icon? Queenie, You can. sir. Yes, Queenie. Yes, Ito Queenie. ay sa paraan ng kanyang pagsalita. Yes, paraan ng kanyang pagsalita. Ano pa? O Ano ba ang pagganda. mga katangian ng boses? Ano-ano ang mga katangian ng boses? Uri ng boses. Yes, Luis. Very good, Luis. Malakas? Malakas. Very good. It could be. Thank you, Luis, for answering that one. Yes, could be malakas. What else? Teacher, ako teacher. Ako teacher. I have an answer. Yes. Yes, Matthew. Manipis o mataas? Very good. Manipis o mataas. Good job, Matthew. Teacher. Yes, meron yung boses na manipis at mataas. Okay, Queenie. Yes, Mababa. Queenie. Mababang boses. Very good. Matatawag rin natin yung katangian. Very good, Queenie. Next. Who else? Christian. Yes, Ed Christian. Magaan at mababa. Magaan at mababang boses. Yes. Isa rin yan sa katangian or uri ng boses mayroon ng isang tao, mapababae man or lalaki. Wala na ba? Sino pa ang gustong sumagot? Makapal. Yes, mariring makapal na boses. Could be. It could be Queenie. Okay? Yes, okay, so it's in here. So let's proceed. Okay, class. Okay, ang musika ang nagsisilbing tulay ito na nagdurugtong ng ating henerasyon. Sa radyo, sa TV, cassette, sa video player, nakakarinig kayo ng iba't ibang klase o iba't ibang katangian ng boses ng isang tao. Right? Okay. Yes, Ang mga sir. Pilipino ay likas na
likas ang mga Pilipino sa pagkahilig sa mga iba't ibang klase ng awitin. May sad nga song, meron ding happy song, may emotional song, kahit anong klaseng awitin ay tiyak na tatangkilikin ito ng mga Pilipino. Tama? Okay. Dahil nga ang pakikinig ng musika ay parte na ng buhay ng isang tunay na Pilipino. So, dito natin malalaman na mga narinig natin ng mga boses sa TV, radyo, meron pala itong dalawang uri ng tinig. Babae. At sa lalaki, meron din dalawang uri ng tinig. Okay, ating pakatunayan ito. Okay, una ay ang soprano. Who wants to read? Soprano. Ako, Chair. Yes. Yes, who wants to read? Ako, Chair. Queenie, Chair. Yes, Queenie, you may read it. Soprano. Boses ng babae na mataas, matining, manipis at magaan. Halimbawa, Yes. Celine Dion, Rachel Ann Gould, at Regine Velasquez. Yes, very good. So, soprano. Ito ay isang uri ng tinig ng babae. Soprano. Or boses ng babae. So, ang katangian ng boses ng babae na ito, ang soprano, meron siyang mataas, matining, manipis, at maging magaan na boses. Okay? So, napakagandang pakinggan ang boses na ito. Feels like we're in heaven. Kagaya ng boses ni Celine Dion. Okay, hindi lang kay Celine Dion, maging si Rachel Ann Gould at Regine Velasquez. Siya si Celine Dion, kung saan meron siyang manipis at magaan na boses. Yan ang katangian ng kanyang boses. Next, Rachel Ann Gould. Siya rin ang nakabilang sa soprano na boses. Next ay si Regine Velasquez. Okay. Okay, let's proceed. Okay, since meron pa mga ibang kalidad ng tinig ng boses, matapos natin malaman ang soprano, dadako naman tayo sa isang timbre ng boses. Ito ay ang alto. Who wants to read this one? Queenie, teacher. Who else? Totoo, teacher. Who wants to read? Matthew. Okay, Matthew. Alto. Can you use the icon, ha? Alto. Boses ng babae na mababa, pagkapal, mabigat at hindi mataas. Halimbawa, Giant, Sharfineta, o Cole Ledesma. Okay, thank you, Matthew. Salamat sa pagbasa. Okay, narito ang boses ng babae na alto. Okay, alto na boses, siya ay mayroong mababa, makapal, mabigat, at hindi gaanong mataas na boses. Class, take note about sa mga salitang makapaglarawan sa timbre na alto. Okay? Timbre na alto. Mababa, makapal, mabigat, at hindi gaanong mataas. Again, everybody, ano ang katangian ng alto na boses? Boses ng babae na mababa, makapal, mabigat, at hindi gaanong mataas. Yes, again. Christine Dotolio, ano nga ang katangian ng alto na boses, Christine? Boses ng babae na makapal, mabigat, at hindi ganong mataas. Hindi ganong mataas. So, means to say, mababa ang boses ng alto na timbre ng babae. So, kung soprano, mataas na boses.
Kung alto, mababang boses. Okay, halimbawa, 15, halimbawa ng mga awit na nasa or napabilang sa alto na timbre. C, 15. Sino ang napabilang sa timbreng alto? At si Ledesma. Okay, si Jaya, Sharon Coneta, at Pu Ledesma. Okay, narito si Jaya. Jaya, Sharon Coneta, at Pu Ledesma. Sila ay napabilang sa timbre na Alto. alto. Very good, Christine. Alto. Napabilang sila sa boses o timbreng alto. Okay, next. After knowing more all about sa dalawang uri ng tinig ng babae, okay, na kung saan ang timbre o uri ng tinig na ito, na soprano at alto, na napabilang sila sa mga magagandang boses din na mga aawit. Madali nating nakikilala sa mga awit dahil sa kanilang uri ng tinig na kanyang tinataglay. Okay, let's proceed to dalang uri ng tinig ng lalaki, ang tenor. Okay, who wants to read? Queenie, teacher. Who else? How about others? Let's give chance to others. Ayesha. Oh, Ayesha is raising her hand. Ayesha, go on, Ayesha. Tenor, boses ng lalaki na mataas, manipis at magaan. Yes, tenor. Matapos nating malaman ang mataas na boses ng babae na soprano, dadako naman tayo sa tenor or boses ng lalaki na mataas, manipis at magaan. Again, everybody, mataas, manipis at magaan. O, halimbawa ay sino napabilang ng mga tanyag ng mga awit na napabilang Gary sa tenor Valenciano. ng timbre. Yes, si Gary Valenciano, Ogie Alcacid. yes, Gary Valenciano, Ogie Alcacid, and Jano Gibbs. Sila ay mga kilalang mga awit na napabilang sa tenor, mataas na boses ng lalaki. Okay? That's tenor. Or, ang tenor na ito ay may uri o kalidad ng tinig ng mga awit na ito na nagbibigay buhay at kulay sa isang awitin dahil siya ay mayroong mataas, manipis at magaan na boses. Okay, matapos malaman ang unang uri ng katangian ng boses ng lalaki, dadako naman tayo sa katangian ng boses ng lalaki ito, ang baho. So, ng baho. Okay. Who wants to read? Raise your Ako, hand. Chair. Click the icon. Let's give chance to others. I want to see the hand of, yes, Dennis Brile, Jenris. Okay, Jenris, you read it. Boses ng lalaki na mababa, makapal at malalim. Okay. Okay. Sa baho or bass. Ito ay boses ng lalaki na mababa, makapal at malalim. Okay. Kagaya ng boses ni Jenris, no? Nahilantuloy din natin yan sa klase ng timbre na ito na kanyang boses. Okay. Halimbawa ng boses na ito ay kay Nonoy Zuniga. Tingnan mabuti ang nasa larawan. Si Nonoy Zuniga na may boses na bass o baho. Next would be si Jonathan Zain. Jonathan Zain. Okay? Siya ay napabilang sa baho. Okay? Baho na boses. Okay. Si Nonoy Zuniga at Jonathan Zain. Diba? Nakaririnig ka ng tinig ng mga taong umaawit. At napapansin mo
na ang tinig sa pagsasalita ay iba sa tinig na ginagamit nila sa pag-awit. Mapapansin mo rin sa iba-iba ang tinig ng mga umaawit. Ang tawag sa iba't ibang uri ng kalidad ng tunog na ito ay timbre. Okay, class. May ipapakita ako sa inyo na video clip. Okay, video clip tungkol ito sa iba't ibang uri ng timbre. Bilang paglalahat sa aralin na ito. Iba't ibang uri ng timbre ayon sa tinig. Ano ang timbre? Ang timbre ay isang elemento ng musika na tumutukoy sa uri ng tunog o tinig at kalidad ng isang nota o tunog sa isang awitin o instrumentong musikal. Ito rin ay ginagamit upang makilala ang kaibahan ng dalawang tunog na may magkaparehong lakas at taas. Sa musika ay may dalawang uri ng tinig ng babae, ang soprano at ang alto. Ang soprano ay tinig ng babae na magaan at manipis. Ito ang uri ng boses sa babae na pinakamataas. Halimbawa, nandyan sa bayan ko ikaw, pauli ako sa payaw. Anong klase ng boses kaya ito? Ang alto ay tumutukoy sa makapal at mababang tono ng tinig ng isang babae. Halimbawa, parang di ko yata kaya pag sa buhay ko'y wala ka.
Aanhin ang pag-ibig kung puso ay nag-iisa. So yan ay ang boses ni Jaya na kabilang sa alto. Right? Sa musika ay may dalawang uri ng tinig ng lalaki, ang tenor at ang bass. Ang tenor ay ang manipis at mataas na boses ng mga lalaki. Halimbawa, Bakit nga ba mahal kita? Kahit di pinapansin Mataas na ko. Di mo man ako mahal, ito pa rin ako nagmamahal ng tapat sa'yo. Bakit nga ba mahal kita? Kahit na may mahal ka ng iba. Ba't baliw na baliw ako sa'yo? Hanggang kailan ako matitiis? O bakit nga ba mahal kita? ang bass naman ay isang uri ng boses ng mga lalaki na makapal at pinakamababang tinig sa lahat ng mga uri ng boses. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Okay, yan ay halimbawa ng boses ng lalaki na makapal at pinakamababang tinig dito. Ito ay isang uri ng bass or Muli, boses. ang iba't ibang uri ng timbre ng tinig ay nahati sa apat. Ang soprano na boses sa babae na pinakamataas, ang alto na mababang tono ng tinig ng isang babae, ang tenor na pinakamataas sa boses ng mga lalaki, at ang bass na pinakamababang tinig sa lahat ng mga uri ng boses. Pakinggan ang bawat tunog at sabihin kung anong uri ng timbre ang bawat boses. Wala na bang pag-ibig sa puso mo? Ba't di Okay, ano kaya ang mo timbre ng boses na yan? Yes, Dennis? What's your answer, Dennis? Mine, I think Yes. it's Very good, Alto. Dennis. Alto. Yes, mababang boses ng babae. Very good, Dennis. Okay, next song. na kailangan? Yes, very good, Tama! Dennis. Ito ay tinig ng isang alto dahil ito ay makapal at mababang tinig ng isang babae. Bakit nga ba mahal kita? Okay, next song. Kahit di pinapansin ang damdamin ko. Di mo man ako mahal, ito pa rin ako nagmamahal ng tapat sa'yo. Okay, ano kaya ang klase ng timbre nito? Timbre ng boses ng isang Tenor. lalaki. Very good, that's Tenor. 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 Or ang mataas at magana Tama. boses ng lalaki. Ito ay tinig ng isang tenor dahil ito ay manipis at mataas na boses ng isang lalaki. Okay, next, let's proceed to another song.
Okay. Nisha Faith wants to answer. Yes, Nisha. What will be your Soprano. answer? Soprano. Mataas na boses na Babae. babae. Very good. Mataas, magaan, at manipis na boses ng babae. That's soprano. Very good. Okay, next song. Tama? Yes. Ito ay tinig na isang soprano dahil ito ay magaan, manipis, at mataas na uri ng boses ng babae. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because the visions are fleeting. Left seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Yes, ano kaya ang klase ng katangian ng isang boses na ito? Yes, yes. Bass. The answer is bass. Yes, very good bass. That's a bass or baho. Tama! Ito ay boses ng isang bass dahil ito ay makapal at mababa. Yes, dahil ito ay may pong makapal at mababang boses. Okay. Kung kaya't yan ang klase ng boses. Mayroon ang mga ipinahayag doon sa video clip. Okay. Okay. So class, narinig nyo ang iba't ibang klase or ng katangian or uri ng timbre. Mayroon ang boses ng isang tao. Narinig nyo ang iba't ibang klase or timbre ng lalaki, boses ng lalaki at boses ng babae. Okay, nakilala nyo ba or sino kaya ang mga umawit o nagsasalita? Nakilala nyo ba agad ito? Nalaman nyo ba agad ito ang katangian ng mga Yes, sir. Nasa Rosa. Yes. Si Jessa teacher. Kahit pa ay may tatawag sa iyo. Yes. Kahit na may tatawag sa inyo, sa likuran ninyo, na hindi nyo pa nakita ang kanyang mukha, alam nyo agad kung sino ang tumawag sa iyo dahil nga kabisado nyo ang boses ng iyong kaibigan. Right? Okay. Okay. Paano mo nakilala ang timbre ng boses? Question. Paano mo nakilala ang timbre ng boses? Yes, very good, Queenie. Next, sa paraan ng kanyang pagkanta. Good. Paraan ng kanyang pagkanta. Okay. Tungkol ito sa pagpapahayag ng kanyang boses. So, anong katangian upang mailarawan ang kanyang boses. Very good. Next, magkatulad ba ang tinig ng mga tao? Magkatulad ba ang tinig ng mga tao? Hindi. Hindi. Yes. Bakit hindi Misha? Want to answer, bakit kaya hindi magkatulad ang boses ng mga tao? Butter. Butter. Yes, Queenie. Ano, limot butter. Who else? Yes, I think Generous is Is it a raising his butter? hand. Mag-practice ka tong Yes, herself Matthew. culture. Have different voices. Iba't ibang uri. Dahil mayroon sila Kapal.
Yes, Iba-ibang depende sa uri ng kanilang boses. Very good, Matthew. Okay. So, ano-ano ang iba't ibang tinig sa pag-awit? Meron bang iba't ibang klase o Yes. uri ng tinig sa pag-awit? Yes. Yes. Yes, Yes. Christine. Ano-ano ang iba't ibang tinig sa pag-awit, Langga? Makapal. Makapal. Very good. Thanks, Christine. Who else? And what else? Ano-ano ang iba't ibang tinig sa pag-awit? Yes, Louis. Yes. Ako, sir. Louis is raising his hand. Louis first. Louis. Sir? Yes, Louis. Alto? Ano-ano ang iba't ibang tinig sa pag-awit, Louis? Alto, soprano. Alto, Yes. sir? Alto. Alto, yes, could be. What else? Soprano. Ako, sir. Soprano. Soprano, yes. Tenor, yes. Tenor. Baho. And baho or bass. Yes, very good. Okay, baho or bass. Yan ang iba't ibang tinig sa pag-awit. Okay. Class, ano ba ang timbre? Ano ang timbre? Sino ang makapagbigay paglalahat tungkol sa ano ang ibig sabihin ng timbre? Yes, Winnie? Ito ay ang kalidad ng tono o tinig. Yes. Very good, Winnie. Ito ay tungkol sa kalidad ng tono or tinig. Mayroon ang boses ng isang tao. Again, kalidad ng tinig o boses ng mga awit or ang boses ng isang tao. Yan ay ang timbre. Ang timbre. Meron iba't ibang tinig ang mga umaawit or maging ang nagsasalita. Ang tawag dito sa iba't ibang uri ng tunog ng boses ng tao ay timbre. Yes. Saan ito tumutukoy? Yes, Matthew. Saan tumutukoy ang mga timbre? Ibang uri. Yes, very good. Tumutukoy ito sa boses at iba't ibang uri ng boses ng tao. Very good. Okay, class. So, at this point of time, I think you're now ready for our quiz. Okay, can you answer it in your Google Classroom? I assigned it to you in Google Classroom. Kindly check it. You may answer it now. I'll just give you 5 minutes, 5 to 10 minutes to do that. And, okay, you will just read the given questions in each number. That's 1 to 10. 2 points. Which one? Which subject? And then you will just choose the best answer Music, sir. in the given question in each number. Okay? It's in your Google Classroom. Google Classroom Music. Okay, I'm gonna show it to you also. It's in your formative test. Formative test in music. Can you check it there? Formative test in music. Oh, no, it's not that one. Can you check it? This one. Atong ko answer This ay one. kani. Asa ganito ay. Formative test, uri ng timbre ng boses. Kani Uri ng timbre boses. timbre ng boses. Is Yes, it that's ko 1 to answer 10. ay katong uri ng timbre ng boses 1 to 10? Yes, that's 1 to 10. You answer it now. Okay, think I'm done, your sir. microphone. Sir, Okay, you answer it Mana now. ko, sir. Mana ko. I'm done.
Quiet, you answer it now. You need to submit it. Not the one that you have on paper. You need Actually, to submit the one I try it again, sir. I using try the it Google again. form. I-submit na, You sir. answer it now. Submit na. Yes. You answer it now. That's 1 to 10, 2 points each. I'll be Mana man may waiting anak, for sir. your answer. Kato, teacher ka na. Mana. Sige, teacher. Submit na, teacher. I accidentally, turn in. Can you mute your microphone, please? Mute your microphone now and answer the given exercises that I provided to you. Teacher, mana kog submit. Teacher. Excuse me. Can you check it first? I actually assigned that one to you yesterday. Maybe you answered it in advance. Okay, for those who weren't able to answer that one, can you answer it now? I'll give you 5 minutes to do that. Kahit ang number sa mana. Click submit. Yeah, yes, of course. And then you need to attach the Google form so that I can really see your score. Manag-attach, sir. Manag-attach. Teacher, That's remember one. to speak. Yes, Matthew. I turned it on already, teacher. I'm done. Okay, if you're done, okay, be sure that you really attach this Google form so that I can really see that you have just generated your score. Yes, ma'am. Using the Google form that Sir, perfect ko, anak, sir. Done, teacher. Turn it on. Assign na ko yesterday. Maybe you answer it directly, no? Bisag wala pa ta nag-discuss. No? I assigned this one to you yesterday afternoon in Google Classroom. Since then, we can assign this one earlier to you. Sorry, sir. Maybe you answer it in advance. Okay. Sir, akong mission sa column 9 kay done all of the assignments man. That's why na turn in one. Okay. Okay, I understand. Teacher, 20/20 ko, teacher. Very good. That's a good news. And good to hear that one winning. 19 ako, teacher. 19/20. Asa lagi, Sandra? Teacher, is it okay, sir, if manami og kanang answer ba og kanang answer but we can answer it again? Okay. We're just exercising, sir, para di malimot. Okay. Are you done? Yep. Okay, since you're Not done, yet, let's teacher. proceed to the next activity. Not yet, teacher. Okay, you just continue. Sir, magkuan mi sa papel, sir, or anhara i-attach? Ara there, in Google Classroom only. No need to write it in the paper. You'll just Okay, submit done. the Google form that you answered. Okay, this one. You're going to answer this one. Okay, pupunan ninyo ang chart ng mga salitang maaaring maglarawan sa sumusunod na mga tinig. Okay, soprano, alto, tenor, at bass, or bass. Actually, this could be a group work. Since then, we're in online. So, you're going to do this one individually, no? Or orally. Okay? Want to answer, soprano. Group activity. Should be a group activity for this, but then since we're in online, so we're gonna do this one orally. Okay, go on. Soprano, ano-ano ang mga salitang maaari nating magamit upang may larawan ang salitang or ang timbre na soprano? Ito ay mataas na tinig na mabae
O Yes, salita lang ito ay talaga. mal- Yes. may Yes, kaliitan. we want to volunteer, soprano, Ito ay mataas at mataas, may kaliitan ng boses may ng babae. kaliitan ang boses. Yes, it could be that for soprano. How about for alto? Matthew raised his hand. Matthew, for alto. Yes, Matthew. Alto, teacher? Alto, yes, for alto. Mababa. Makapal. Mababa at Mababa. makapal. Mabigat. Okay, very good. For alto, mababa, makapal, at mabigat na boses na Teacher. babae. Yes, very good, Matthew. Thanks for expressing your own answer. Okay, next. Tenor. Ed Christian is raising his hand. Tenor. Ako, Ed sir. Christian. Mataas, manipis, at magaan. Yes, mataas, manipis, at magaan. Very good. Thanks for that, Ed. Okay, next answer. Luis. Okay, Luis. Mababa at malaki? Yes, base or baho, mababa. Mababa at malaki. So, yan ang kasagutan ni Luis. Luis, paano mo may lalarawan ang baho or base na boses ng lalaki? Paano kaya niya ito nailalarawan ang boses ng lalaking ito? Mababa. Malaki. Teacher, dami ko, teacher. Yes, what's your answer lang da? What's your answer lang da? Yes? Yes, mababang boses ng lalaki at makapal. Okay, yan ang mga salitang maaari natin gamitin upang mailarawan ang tinig na soprano, alto, tenor, at baho. Okay, narito ang mga matalanghagang mga katanungan na may iba't ibang tinig sa pag-awit. Ang soprano, alto, tenor, at baho. Paano nagkakaiba matinig na isang mga awit? Yan ang aking katanungan kanina. At ano ang timbre na sinagot naman ni Queenie? Saan ito naman tumutukoy? So yan ay ang tungkol sa timbre. Right? Okay, para sa inyong takdang aralin. Okay. Para sa inyong takdang aralin, akin itong ipapakita sa inyo. Okay, kumuha ng papel or kwaderno para sa inyong takdang aralin. Okay, para sa inyong takdang aralin,
Kayo ay pipila ng isang mga awit. Ilalarawan ninyo ang kalidad ng tinig sa pamamagitan ng pagsulat ng isang talata na may 3 hanggang 5 pangusap. Ipagawa ang gawain sa isang bond paper. Okay. Teacher, tatlong what, sir? Tatlong sentences? 3 sentences? Isulat lecture. In a piece of bond paper. On paper? Did you say, sir? Yes. Hala. Okay, on paper. Not on butcher. Teacher, not on paper, teacher. It's okay. Any kind of paper will do na lang. Teacher, ako gisend ako sa chat box, teacher. Chat box. over 20 ko, teacher. Teacher, is that our assignment, sir? Yes, this would be your assignment. Oh my God, makapalit ba ako ng paper? Pumili ng isang mangawit at ipalarawan or ilalarawan ninyo. Can you make it big, teacher? I cannot see. Ilarawan ang kalidad ng tinig nito sa pamamagitan ng pagsulat ng isang talata na may 3 hanggang 5 pangusap. Ipagawa ang gawain sa isang bond paper o gawin ang gawain sa isang bond paper. Okay, enlarge niyo na po ha. Pwede ninyo i-screenshot na lang. Teacher, screenshot na lang, sir. Yes, para sa inyong assignment. Gawin ito sa isang bond paper. Sir, mauna na, sir. Maswaton. Yeah. Mauna ni siya. Wala Done? pag-screenshot, sir. Okay, Ako po, done. sir. Done, teacher. Screenshot, sir. Wala pa ko, teacher. Wala. Ako, teacher. Wala pa. Okay, class. Okay, so that was your assignment, ha? That's gonna be your assignment. You're going to do that one in a sheet of bond paper. So, class reminders, kindly attach the Google form for your answers in exercises. Okay, so that I can really see what would be your score for that. Okay, so that I can record that one for your score. Okay, do you have any questions? Teacher, asa assignment, teacher? Teacher, asa assignment? Teacher, ako ang assignment, teacher. Gisend na ko sa chat box. Teacher, asa? Yes, Patrick will send it to our group chat. Or chat Teacher, group. teacher. There is Matthew, Cedric will send, or I'm gonna send the homework.
Okay, Okay? teacher. Okay. Then it Teacher, I will have be screenshot also, teacher. sent to our chat group. Okay, class? Tara ka singer, sir, no? Okay, done. Do you have any question? And so far? No, teacher. No, teacher. Question, Okay. teacher. Yeah, no questions. I'd like to ask Cedric for the closing prayer. Cedric, Yes? yes, I'm now ready for the closing prayer. Yes, teacher. Let's put ourselves to the holy presence of God. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, to this time, if first we are about to receive the bounty of Christ our Lord. Amen. Okay, Cedric for closing prayer. Okay, so Lord, thank you for this wonderful afternoon that you have given to us. We were able to discuss more all about the topic timbre and then mauri ng timbre or kaligan ng tunog ng boses. Thank you for the imparted knowledge. I was able to impart it to my kids. Kindly and please, Lord God, and continue to bless us, Father God, exceedingly and abundantly, and continue to guide each member of our family, even if they're working from home and working from the office. Lord God, continue to bless us, Father God, exceedingly and this we ask through Christ our Lord. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Thank you, kids. Thank you for this conference. Thank you. Amen. Teacher. Thank you, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, classmates. Teacher, no? Napa ba ESP? For a while. Reminder, do not leave. Please do not leave. Napa may Yes, ESP di ay. yes, yes. Yes, she will get in. Anyway, she'll be giving a link. Please let them get in ha, kay napatay ESP subject. Okay.